Una sa lahat, tatlo nalunod sa magkahiwalay na lugar sa Pangasinan. Kabilang ang 2 turista sa Lingayen. Habang sa bayan naman ng Binmaley, nalunod din ng isang lalaking may kapansanan at nakipag-inuman. Ang buong detalye kaugnay ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte inetsepwera ni Pangulong Bongbong Marcos bilang miyembro ng National Security Council. Pati mga dating Pangulo inalis din. batang nadamay sa nasunog na motorsiklo sa Davao de Oro, nalapnos ang mukha. Bilang ng mga naputukan, sumampa na sa higit 700. Kabilang ang mga hindi agad nagpatingin sa doktor kaya't lumala ang sugat. Mga balik probinsya ngayon, tapos na ang holiday season. Dagsana sa mga bus terminal. 5 taon matapos kumalat ang COVID, panibagong virus pinangambahan daw sa China. Pero giit ng ating Health Department, hindi po yan totoo. Sa showbiz, BTS J-Hope nag-donate sa pamilya ng mga nasawi sa plane crash sa South Korea. Habang kanta ni Billie Eilish, pinakinggan noong 2024. Na-etsepwera si Vice President Sara Duterte matapos siyang alisin bilang miyembro ng National Security Council. Kasunod yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng Malacanang, hindi kailangan sa NSC sa ngayon. Si VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Inayos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tao sa National Security Council. Sa Executive Order No. 81 na pinirmahan noong December 30, tinanggal ni PBBM ang Vice Presidente at mga dating naging Pangulo bilang miyembro ng NSC. Tanging kasalukuyang Pangulo, Senate President, House Speaker, ilang floor leader at chairman sa piling komite ng Senado at Kamara at ilang kalihim na lang ang kasali. Kabilang din ang ilang opisyal ng Office of the President at kung sino mang pwedeng isama ng Pangulo. Sa kanila lang din kukuha ng mga bubuo ng Executive Committee. Dahil dito, hindi na miyembro ng NSC si VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati na rin sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Estrada. Ayon sa EO, kailangan tiyakin ang katatagan ng NSC bilang National Security Institution at napoprotektahan ng mga miyembro nito ang seguridad ng bansa. Sa komento ng Malacanang, hindi raw makukonsidera sa ngayon na pasok si VP Sara sa mga responsibilidad ng NSC member. Gayunman, nakalagay naman daw sa EO na pwedeng magtalaga ng miyembro ang Pangulo kung kakailanganin. Matatanda ang sinabi ng NSC na ikinokonsidera nilang banta sa seguridad ng bansa ang death threat ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit hindi sila naiimbita sa meeting ng council. Wala pang bagong pahayag ang kampo ng bise sa reforma sa NSC. Dati nang nilinaw ni VP Sara na taken out of context ang kanyang pahayag laban kina PBBM. Hindi raw ito death threat, kundi sinasabi niya lang ang banta sa kanyang seguridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ang tanong po ng ilan, kasama ba talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council? Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EU No. 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council. Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang gyera, taong 1947 naman, binago ang pangalan nito ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro.
1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa national defense. Pero taong 1987 nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military, political at pati po economic, social and educational. Basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga miyembro nito, ang presidente bilang chairman ng NSC, ang vice presidente at ilang piling miyembro ng gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismo nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Sadya ba ito? Ganito na lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutuusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipaabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Sa ibang balita, tumungtong na sa higit 700 ang mga naputukan hanggang kaninang umaga. Base sa datos ng Health Department, ang ilan sa mga bagong kaso na disgrasya noon pang salubong ng bagong taon pero ngayon lang nagpatingin sa ospital kaya lumala ang kanilang sugat. Narito ang aking report. Nung una, tila paltos lang ang inabot ng 10 taong gulang na lalaking tinamaan ng 5-star na paputok noon pang December 28. Kaya nilagyan lang daw ng toothpaste ang sugat at hindi na siya dinala sa ospital. Pero kahapon, ganito na ang itsura ng sugat ng bata, namamaga at puro nana na, kaya dinala na siya sa East Avenue Medical Center. May isa pang batang lalaking tinamaan naman ng kwiti sa mata habang nanonood ng mga nagpapaputok noong January 1. Pero kahapon lang din siya dinala sa East Avenue Medical Center. Nagbabala ang mga doktor sa mga biktima ng paputok na hindi agad dinadala sa ospital. Delikado raw ito lalo't madumi ang paputok at posibleng ma-infect ang sugat. Ang advice namin is once mahugasan yung sugat, dalhin agad nila sa hospital para ma-assess ng mga doktor yung sugat at mabigyan, malinis ng tama, tapos mabigyan ng tamang gamot para dun sa sugat. Mula noong December 21 hanggang ngayong araw, nasa 35 na ang kaso ng mga natamaan ng paputok na dinala sa East Avenue Medical Center. Mas mataas na yan ang 11 kaso kumpara nung nakaraang taon ng parehong panahon. Bukod sa mga tinamaan ng paputok, kabilang din sa mga tumataas ang bilang pag-holiday season ay ang mga nasustroke at na-high blood.
Sa tala ng East Avenue Medical Center, nasa 116 na ang dinalang pasyente ng stroke sa ospital mula noong December 21 to 31, 2024. Sa tagal ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa ating bansa at sa dami ng parties kaliwat kanan, hindi nga raw minsan maiiwasan na maparami ang pagkain ng matataba, maaalat at matatamis. Kaya paalala ng mga doktor, hindi naman bawal kumain pero dapat in moderation o katamtaman lamang. At sakaling meron na rin po kayong maintenance medicines, patuloy po yang inumin at huwag kakaligtaan. Isa pang tumataas ng kaso sa gitna ng selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, ang mga hinihika dahil sa usok mula sa paputok. Kung kayang hindi lumabas muna habang makapal pa yung usok, stay indoors. If not, pwede po sila mag-wear ng mask, ng face mask para po ma-lessen yung mai-inhale po nila ng mga smoke. May 3 namang nasawi sa pagkalunod sa Pangasinan noong salubong sa Bagong Taon. 2 sa kanila nalunod sa dagat sa Lingayen. Sinubukan pang isalba ang 2 lalaki sa Pampang. Pareho silang turista mula sa La Paz, Tarlac at Santa Rosa, Laguna. Sa ulat ng Lingayen LGU, hindi umano nagpaalam sa mga pamilya nila ang 2 biktima nang maligo sila noong bispiras ng Bagong Taon. Patay din ng malunod ang 44 na PWD sa bayan naman ng Binbali. Ayon sa mga otoridad, nakipag-inuman daw muna siya at hindi na malaya ng mga kamag-anak na naligo siya. Sinubukan din siyang i-revive pagdating sa Pampang. Pagdating sa ospital ay dineklara rin siyang dead on arrival. Tumagilid naman ang truck na puno ng bigas sa Abukay, Bataan. Nagkalat pa sa kalsada ang bigas. Ayon sa driver, galing siya sa port ng Orion. Dadalhin sana ang kargang 2,000 sakong bigas sa San Simon sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, posibleng nawala ng balanse ang truck sa pag-ahong bahagi ng highway, kaya po ito tumagilid. Wala namang nasaktan sa aksidente. Tiyempo namang maulan nang madisgrasya ang isa pang truck sa Tuba, Benguet. 2 patay matapos mahulog ang truck sa 100 metro o halos 330 talampakang bangin. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Sa kasagsagan ng maulang umaga kanina, isang trahedya ang naganap sa kahabaan ng Camp 5, Cannon Road sa Tuba, Benguet. Isang truck ang bumulusok sa bangin. Sakay ng truck ang 3 lalaki. Yung isa, inaanod na. Yung isa, naipit. Sinubukan namin i-revive talaga. Sobrang lalim, ang hirap babain. Yung isa, nasa tubig. Bakas pa sa kalsada ang iniwang skid mark ng truck bago ito mahulog. Base sa inisyal na investigasyon, maaaring nawala ng kontrol ang truck dahil sa pababang daan. Pwede pong nawalan ito ng kontrol kasi diretso naman po yung kalsada. At nakita naman natin yung skid mark na kumaliwa talaga siya ng diretso papunta dito, baka nawalan po ng kontrol. Naitakbo pa sa ospital ang 3 biktima pero dead on arrival ang 2. Under monitoring naman ang isang nakaligtas. Ito ang unang aksidente sa Cannon Road sa pagpasok ng 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, magiging maulan pa rin sa weekend sa ilang panig ng bansa. Sa forecast ng Pag-asa, dulot yan ng amihan at shear line at ang linyang banggaan ng malamig at mainit na hangin. Ayon sa Metra, buong araw uulanin bukas ang Batanes at mga probinsya sa Cagayan, Cordillera at Ilocos. Maaliwalas naman sa nalalabing Luzon o bahagi ng Luzon, maliban sa localized thunderstorms. Posible rin bumuhos ang kalat-kalat na ulan sa Kabisayaan. Gayon din sa Mindanao pagsapit ng hapon. Pabalik na sa probinsya ang ilan sa mga nag-holiday break sa Metro Manila. Ang ilan sa kanila maagang bumiyahe para iwas daw sa dagsa ng mga pasero. At live mula sa PTEX, nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid. Reniel, marami pa bang pasahero yan? Bukas of 10 p.m. nga ay higit 150,000 na yung foot traffic dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. At karamihan nga sa mga babiyahe ngayong gabi ay pa Bicol Region at Visayas na nag-celebrate naman o nagdiwang ng kanilang Pasko at Bagong Taon dito sa Metro Manila at ibang karatig probinsya. Alas 9 ng gabi nang dumating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange si Jennifer. Matapos ang halos 1 linggong bakasyon, babalik na siya sa Iriga City sa Camarines Sur para sa kanyang trabaho. Di gaya ng ibang nagkumahog makakuha ng tiket kaninang umaga, mas pabor kay Jennifer ang pagbiyahe ng gabi. Matutulog ka na lang. Pag sa araw, magastos.
Kasi, ang daming inihintuan. Ang mga estudyanteng sina Robert at Raylene pauwi na ng Zambales matapos ang kanilang holiday break kasama ang kani-kanilang kaanak. Bitbit nila ang banig at ilang bagaheng puno ng damit mula Cavite. Kahapon sana sila nakatakdang bumiyahe pero fully book ang mga bus. Mas okay po kasi yung hindi na po rush hour tsaka hindi na po nakikisiksikan. Sa Mindoro naman ang uwi ni Liza kasama ang 3 anak. Nakagawian na niyang bumili ng tiket 2 araw matapos ang New Year. Nadala na raw kasi siya sa walang humpay na iyak ng mga anak nang minsang maipit sa siksikan. Naku, napakahirap po. Gawa ng hindi kami sobrang siksik kapag pauwi ho kami ng Mindoro. Sobrang siksik. Kaya ngayon kami umuwi kasi maluwag-luwag na. Pagtitiyak ng pamunuan ng PITX, sapat sa ngayon ang bilang ng mga bus at walang naitalang delay sa mga biyahe. Ina-expect natin by this weekend until Monday, mayroon pa rin tayong ma-experience na surge ng mga passengers dahil yung iba, nag-leave yan, tinuloy-tuloy nila until Friday. So baka this weekend pa lang sila babalik coming from their provinces. Para sa seguridad ng mga pasahero, may mga nakakalat na pulis at security personnel sa buong terminal. May pinaiikot din ng mga K9 dog sa mga entry at exit points ng PITX. Bok, ayon nga sa PITX management, inaasahan na tutungtong pa sa 170,000 yung mga pasahero dito sa PITX. Pagtungtong din ng alas 12 ng hating gabi at bukas naman hanggang sa Lunes ay inaasahang lolobo pa yan sa 200,000 kada araw dahil ito na nga yung peak ng pagbalik naman ng ilan sa ating mga kapatid galing probinsya papunta dito sa Metro Manila. At ngayon, yung mga nakikita nyong ating mga kapatid na naghihintay sa aking likuran, yan na lamang yung mga kumuha nag-midnight trip papunta nga ng Camarines Sur at Pabicol Region. So Bok, ngayon nga ay inihintay na lang nila yung 11 p.m. hanggang 12 midnight na trip. So inaasahan natin na mga 3 hanggang 4 na biyahe pa yan hanggang mamayang alas 12 nga ng gabi. Bok. Okay, maraming salamat, Reniel Pawid. Showbiz Tonight na tayo. Kinilig na naman ang maraming besties o fans ng Team JM Fiang ng Pinoy Big Brother Gen 11 dahil sa bago nilang sweet photos. Magkasama silang nag-beach trip at nag-jet ski base sa IG post ni JM. All smiles din sila sa kanilang photos. Ang caption dyan ni JM, "Run away together." Matagal nang nililink ang housemate na si JM at a big winner na si Fiang. Napapanood sila ngayon sa PBB Gen 11 Big Forever, 9:30 p.m. dito sa TV5. Ito ang isa pang kinakikiligan. Pinag-uusapan ngayon kung engaged na nga ba ang Hollywood actress na si Chloe Grace Moretz sa longtime girlfriend niyang model na si Kate Harrison. Napansin ng mga Marites ang match-cheering nila sa New Year post ni Chloe. Marami tuloy ang nag-comment asking kung engaged na nga sila. Pero hindi na rin yan surprising, lalo't 2018 pa nang malink sila sa isa't isa. Ever since, lagi na silang may picture together sa IG. November last year naman na mag-come out as gay woman si Chloe. Marami pa akong may init at chika mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, dalawang taong gulang na babae sa Davao de Oro nalapno sa mukha matapos magliyab ang sinasakyang motorsiklo. Chinese Embassy at DOH itinangging may bagong outbreak sa China. At David Licauco, single na raw? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kuwang yan ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking nakabonet sa Guadalupe, Cebu. Pumasok sila sa nakabukas na gate ng isang bahay at saka hinold up ang isa sa mga nakatira. Sadyang binuntutan daw ng mga suspect ang biktima. Natangay ng mga hold-upper ang aabot sa 3 milyong pisong cash, alahas at mga gadget. Nakatakas ang mga salarin. Tinutugis na sila ngayon sa tulong ng backtracking sa mga CCTV.
Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 taong gulang na batang babae sa New Bataan, Davao de Oro. Nasunog ang bata matapos magliyab ang sinasakyang motorsiklo ng kanyang mga magulang at 2 kapatid. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Tubig ka, Bril! Tubig ka! Jesus Lord! Jesus Lord! Nataranta ang mga residente sa barangay Kamanlangan sa New Bataan, Davao de Oro matapos mabalot ng apoy ang 2 taong gulang na si Shania Faith Paraiso. Agad nilang binuhusan ng tubig ang bata na nakahandusay na sa lupa habang umiiyak. Sa likuran, kita ring nagliliyab ang isang motorsiklong sinakyan ng bata. Agad naman binigyan ng paunang lunas ang batang biktima na nagtamo ng 2nd-degree burn sa katawan. Base sa investigasyon, 5 ang sakay ng motorsiklo. Minamaneho ito ng padre de pamilyang si Brian at backride niya ang kanyang misis at kanilang 3 minor de edad na anak. Galing silang family reunion sa Mati City, Davao Oriental at pawi na sana sa Mungkayo, Davao de Oro nang biglang magliyab ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nalapnos ang magkabilang kamay ni Brian nang sagipin niya ang nasusunog na anak. Tumigas umano ang manibela ng motor kaya nawala ng kontrol ang driver at natumba sila. Bigla namang tumagas ang gasolina mula sa tangke ng motorsiklo at doon na sumiklab ang apoy. Agad dumating ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa ospital ang bata. Awake naman po siya and responsive. Kaso ang katawan ng bata is nalapnos talaga siya dahil sa sunog. Sa initial assessment po namin, ma'am, is 2nd degree. Hinubaran namin yung bata kasi ang damit ng bata is amoy gasolina pa rin. Nasa burn unit na ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang biktima. Nakatakda siyang sumailalim sa operasyon dahil sa matinding pagkasunog sa kanyang katawan. Nagpapagaling na rin sa ospital ang ama ng bata. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa bayan na ang mga paghahandang ginagawa ng pamunuan ng Quiapo Church at maging ng LGU ng Manila at ng MMDA para po sa pista ng Jesus Nazareno ngayong taon. Target na mapabilis ang usad ng translasyon ngayong taon. Natong frontline report. Napuno ng mga deboto ang paligid ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno sa Maynila ngayong una Biyernes ng taong 2025. Ang mga Hijos del Nazareno, panay ang paalala dahil nagsasalubong na ang mga tao sa Hidalgo Street at sa Villalobos Street. Pumila po tayo doon dahil mabilis po ang pila. Tignan niyo po. Baka po matukutan pa kayo dyan. Paalala lang ha. Ang iba, may bit-bit pang maliliit na replika ng puon. Pero dahil puno na sa loob ng simbahan, marami ang dito na lang sa Plaza Miranda dumalo ng misa. Gaya na lang ng 55 anyos na stroke patient na si Avelina Chavez. Naka-wheelchair man dahil hirap makalakad, pinilit pa rin niyang makapagsimba sa Quiapo. Nakatayo po ako dahil ang sabi po sa akin ng ospital, wala na po akong pag-asa dahil naputol po yung ugat sa ulo ko, nakatayo pa rin po ako. Yun ang promise ko na kapag ako nakatayo, una kitang pupuntahan. Pinabulaanan naman ng Quiapo Church ang nangyari umanong stampede kaninang umaga. Sadyang nagkasiksikan lang daw dahil sa sobrang dami ng tao at umulan pa. Pero kung marami ng tao kanina, inaasahang mas darami pa yan habang papalapit ang pista sa January 9. Ito rin kasi ang unang taon na ginawa itong pambansang kapistahan o National Feast mula nang maging National Shrine ang Quiapo Church. Asahan natin na sa buong Pilipinas, ipagdiriwang ang piyesta ng Pong Jesus Nazareno. At bagamat ito'y sa laganap, iba pa rin para sa mga deboto ang magpunta sa Quiapo. Inaabangan na rin ang tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand na magsisimula na sa Martes, January 7 hanggang sa January 9. Dahil sa milyon-milyong deboto na inaasahang dadagsa sa Maynila, mas hinigpitan na ang seguridad. Libo-libong uniformed personnel ang ipapakalat sa paligid ng Quiapo Church at Quirino Grandstand. Magpapatupad din ng gun ban sa Maynila simula January 8 hanggang 11 dahil sa pista. At liquor ban sa paligid ng Quiapo Church mula January 8 hanggang 10. May mga kalsada na rin na isasara simula alas 9 ng gabi ng January 8. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. 6 na araw bago ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno.
Nag-ikot-ikot na ang Special Operations Group ng MMDA sa mga kaling daraanan ng Andas. Isa riyan ang Carlos Palanca Street. Ang bumungad sa kanila ang hindi bababa sa 20 tuktok na illegal na nakaparada sa sidewalk. Ang ending, umulan ng violation ticket. Palusot naman ang isa sa mga natiketan, nagsimba lang sila. Kaya nandito na yan dahil araw ng Friday namin ngayon. Simba namin, mga alaw na pa po bago matapos. Kaya wala pong katao-tao eh. Pinagbigyan naman ang mga sasakyang nakapark na may driver. Pero ang walang bantay, pinahatak ng tow truck. Itong Carlos Palanca Street ang isa sa mga daraanan ng traslasyon. Kung ngayon daw gagawin ang traslasyon ay siguradong disaster ang mangyayari dahil sa daming nakahambalang na sasakyan at mga basura. Ganyan din ang sitwasyon sa Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, kung saan mismong barangay na ang nagreklamo sa dami ng illegal na nakaparada sa kalsada na nagiging sanhi ng traffic. Kaya ang isang malaking trailer truck na yan, hindi rin nakaligtas ng ito. Illegal ding nagpark ang isang kotse ng TNVS driver, kaya hinatak din ng MMDA. Ano magagawa ko? Hinihila nila eh. Babayaran ba nila yung araw ko? Kita ako? Hindi, di ba? Hindi naman nila babayaran kita ko. Sila kumita sila. Wala ring takas ang bubong ng tindahan nang baklasin ito dahil sinakop na rin ng bangketa. Babala ng MMDA, kukumpiskahin nila ang lahat ng mga panindang nakahambalang sa kalsada. Nakasanayan eh. So it's been there for how many years? Yung iba nga dyan, baka decades na eh. So what we're trying to change here is yung nakasanayan. Balak pabilisin ang prosesyon ng Andas matapos ang halos 15 oras na traslasyon noong nakaraang taon. At kung talagang susunod po sila sa mga inilatag natin na mga alituntunin, definitely po mas bibilis po yung ating prosesyon na magaganap. Mula sa Quirino Grandstand, babagtasin ng Andas ang Katigbak Drive, Padre Burgos Street, Palanca, Quezon Boulevard, Arlegui, Fraternal, Vergara, Duque de Alba, Castillejos, Farnesio, babalik sa Arlegui, Nepomuceno, Concepcion Aguila, Carcer, Hidalgo, Bilibid Viejo, JP de Guzman, daraan ulit sa Hidalgo, Quezon Boulevard, Palanca Street, Villalobos sa Plaza Miranda, pabalik sa Quiapo Church. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Itinanggi ng DOH at ng mismong Chinese Embassy ang kumakalat na balitang may panibagong outbreak ng sakit sa China. Kalat online ang tungkol sa pagdedeklara raw ng state of emergency sa China. Marami din daw ang tinamaan ng respiratory disease tulad ng influenza A, COVID-19, pneumonia at metapneumovirus o HMPV. Punuan pa nga raw sa mga ospital at crematorium sa China. Pero ayon sa Beijing, fake news daw yan. Una na rin sinabi ng DOH na walang kumpirmasyon mula sa anumang bansa at kahit sa World Health Organization na may kumakalat ngang sakit. Kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga maaasahang mapagkukunan ng impormasyon ang kumakalat na mga social media posts tungkol sa isang di umano'y international health concern. Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. True kayang na-single na ang aktor na si David Licuanco sa kanyang non-showbiz girlfriend. Trending kasi ang post ng isang FB page na Groovy Last Christmas ng aktor at co-actor niya kasamang isang official ng kanyang network. Nakalagay umano sa photo ang text na may single ngayong Pasko, quote-unquote. Sabay tag kay David at sa isa pang aktor na si Nikki Ko. Marami tuloy marites ang naintriga dyan. Pero wala pa namang official say dyan si David. Nagtrending ito one day after ng hiwalayan ng on-screen partner niyang si Barbie Forteza at Jack Roberto. Susunod, lalaki patay ng tamaan ng ligaw na bala. Discretionary fund sa 2025 national budget sinasabing mala pork barrel daw ayon sa dating Senate President. At ang walang habas na pamamaril sa New York kung saan 10 ang sugatan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Ang inyong napapanood ay kuha nitong Miyerkules sa Minglanilla, Cebu. Kitang tumawid ang 8 taong gulang na lalaking si Gino. Maya-maya, nasagasaan siya ng humaharurot na motorsiklo. Parehong tumilapon ang rider at si Gino. Sa lakas ng impact, nabasag ang bungo ng bata na kalaunay namatay. Desidido ang kanyang mga magulang na idemanda ang rider, lalo't nagawa pa raw nitong tumawa kahit nakasagasa na siya. Kahit paulit-ulit ang paalala, marami pa rin pasaway na nagpaputok ng baril sa bagong taon. Sa huling tala ng PNP ngayong salubong 2025, may 14 cases na mga stray bullets kung saan 8 ang may tinamaang tao. Kabilang po dyan ang isang lalaking nasawi sa Davao del Norte. Ang bala, dumiretso pa sa kaliwa niyang mata. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Sabay sa pagsalubong sa bagong taon, isinugod sa ospital ang 19 anyos na lalaking si Jade na taga Panabo City, Davao del Norte. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa ulo at dumiretso sa kanyang kaliwang mata. Higit isang araw na comatose ang biktima at kahapon, binawian din siya ng buhay. Dinala na sa Mati City, Davao Oriental ang labi ng biktima para doon iburol. Dito muna nakapwesto ang biktima kasama ang kanyang mga pamilya noong bagong taon sa harap ng kanilang bahay para manood lang sana ng fireworks display. Nang bigla nilang napansin na dumurugo na ang ulo nito. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila na posibleng nagpaputok ng baril. Tinitingnan din ang posibilidad na nanggaling sa ibang barangay ang bala. May napansin silang nagpaputok during that time sa pagsalubong ng New Year. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Tuloy ang pagtuligsa sa pumasang 2025 national budget. Isang grupo sa education sector ang nababahala sa malaking discretionary fund sa pondo. Kahit ang isang dating Senate President sinasabing mala pork barrel ang pondong nakikwestiyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Itong budget na to ay sabi nga namin ay parang punong-puno ng pork. Hindi lang Makabayan Block ang pumupuna sa pinirmahang 2025 national budget. Ikinababahala ng Philippine Business for Education o PBED ang anilay lumalaking discretionary funds na mas mahirap daw bantayan dahil sa kakulangan sa transparency at accountability. Ang dapat daw bigyang prioridad ng gobyerno ay ang edukasyon, kalusugan at nutrisyon ng mga mamamayan. Pero patuloy daw ang backlog sa pagre-recruit ng mga guro, paggawa ng classrooms at pagbibigay ng learning materials pagdating sa edukasyon. Ang mga serbisyong pangkalusugan naman daw, malaki ang tinapyas sa budget. Dinipensahan naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang national budget. I'd like to assure people that this went to a very rigorous process. The amounts as well as the items approved in the budget were not done overnight. They were a result of many, many weeks and many months of preparation and deliberation in the executive as well as in the legislative. Itinanggi naman ni Asidre na mayroong pork barrel sa ipinasang 2025 budget. First, the line items are there. Second, the guidelines are crafted by executive agencies. None of these projects, none of these items have been delegated to the legislative. I don't think it's fair to say that this is our discretionary and they represent a return to the old pork barrel system. Pagdating naman sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, pinagtanggol ito ng Department of Social Welfare and Development. Sa katunayan, 99.31% daw mula sa inilaang budget ang nagamit na at naipamahagi. Ayon sa Labor Department, may special provisions na ang budget kung saan magiging kwalipikado sa AKAP ang mga hindi umaabot sa minimum wage ang sahod. Kailangan lang nilang magpasa ng certification mula sa employer na pinagtatrabahuhan. Nag-aalangan naman ng DOLE sa hiling ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na isa publiko ang mga pangalan ng mga naging benepisyaryo ng AKAP. Meron po tayong mga batas na umiiral patungkol po sa pag-una, pangangalap at at custody at possession po ng mga information na to. Yan naman po, awalin ko ang mga benepisyaryo ay dumaan sa proseso. Sinisiguro naman ng DSWD na hindi magagamit ang AKAP sa politika lalo na't eleksyon ngayong taon. May mungkahi naman si dating Senate President Franklin Drilon para maiwasan ang pangambang ito. In order to prevent the use of these
pork barrel funds, the 2025 election, they should be marked for later release. This was done in the past, but it is especially necessary today because of the huge amount of pork barrel funds spread out all over the General Appropriations Act. And we do not know. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Makikipag-partner ang Education Department sa Department of Budget and Management at sa Department of Finance para makakalap ng dagdag na pondo. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, priority pa rin ng pamahalaan ang edukasyon at hahanap sila ng paraan para magawa ang kanilang mandato. Higit 1 trillion pesos ang inilaang pondo sa DepEd para sa 2025 matapos matapyasan ng 12 billion pesos ang kanilang orihinal na budget allocation. Una lang sinabi ni Angara na tututukan niya ang digitalization sa sektor ng edukasyon. Sampu ang sugatan sa walang habas sa pamamaril sa New York sa Amerika. Ayon sa mga pulis, nasa 3 hanggang 4 na armadong lalaki ang sangkot sa pamamaril sa labas ng pribadong events club nitong Miyerkules. Posible raw na isang terrorist attack ang pamamaril. Sa California, nakunan sa CCTV ang pagsabog sa warehouse kung saan bumagsak ang isang eroplano. 2 patay habang 15 sugatan sa plane crash. Inimbisagan pa ang sanhi niyan. Sa Las Vegas, Nevada, inilabas ang CCTV footage ng biglang pagsabog ng Tesla Cybertruck na nakaparada sa harap ng hotel ni US President-elect Donald Trump. Patay ang driver nito habang 7 ang sugatan. Inaalam pa kung isa itong terrorist attack. Usap-usapan ang aksidente raw na pagkakalik ng release date ng Squid Game Season 3. Sa naunang inilabas na teaser video, nakalagay raw na sa June 27, 2025, ilalabas ang Season 3. Sa ngayon, binura ang teaser video at wala pang pahayag ang Netflix. Wala pang nilalabas na bagong release date, pero siguradong ngayong taon ito ilalabas. Sa Season 3, mapapanood ang bagong karakter na si Chul Soo, ang boy counterpart ng killer doll na si Young Hee. Abangan, BTS J-Hope nag-donate ng 100 million Korean won o higit 3 million pesos para sa pamilya ng mga sawi sa Jeju air crash. At mga Christmas tree na hindi na ibenta, pinakain sa mga hayop sa isang zoo sa Germany. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatunayan ni BTS J-Hope ang motto niyang I'm Your Hope. Nag-donate siya ng milyones sa mga naulila na mga nasawi sa Jeju airplane crash. Sa ulat ng All K-pop, 100 million Korean won o higit 3 million pesos ang binigay niya sa Hope Bridge National Disaster Relief Association. Nag-decide daw agad ang bangta na member na magbigay ng donasyon nang malaman niya ang masalimuot na balita. Itinuturing ngayong deadliest aviation accident sa South Korea ang sumabog na eroplano sa Muwon International Airport. 179 ang nasawi. 2 crew lang ang nakaligtas. Big win ang pagtatapos ng taon ng 2024 para sa award-winning singer na si Billie Eilish. Itinanghal na most streamed song of 2024 sa Spotify ang kanta niyang Birds of a Feather. Umabot na sa higit 1.7 billion ang streams ng kanta sa Spotify. Napabilang din sa Spotify's most viral songs globally list ang naturang hit song. Nominated pa ito sa Grammy Awards. Ang Birds of a Feather ay kasama sa album na Hit Me Hard and Soft na inilabas noong May last year.
At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, walang sayang sa mga hindi nabiling Christmas tree sa Berlin, Germany. Ginagawa silang Christmas trees sa zoo. Isa-isang pinasok ng zookeeper sa mga Christmas tree sa kulungan ng mga elepante para ipakain. Kumain din ng mga reindeer at mga giraffe. Malinis po yan. Hindi sila tumatanggap ng mga gamit para na rin sa seguridad ng mga hayop. Galing daw ang mga Christmas trees sa mga store at organic ito. Taon-taong binibigyan ng ganyang treat ang mga hayop sa zoo. Siguro mo tinanggal mo ng ilaw, no? Ay, natatawa ko doon. Oy, for a change, bumenta ka sa akin. Okay, sige. Hindi kita inalipusta ngayon. Sa bagay. Friday nga. People change. Yes, ikaw yun. Kanina, di ba, yung emotions mo dun sa teaser talaga ibang-iba. Dalang-dala ka. Tapos pati ikaw, natatawa ka sa sarili mo. Goodbye na nga tayo. Buti weekend na, no? Yan po ang 45 minuto pag-imas sa headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.